Kritikal pa rin ho ang kondisyon ng lalaking binaril ng nakamotorsiklong suspect sa kanto ng New York at Stanford Avenue sa barangay E. Rodriguez Sr., Quezon City. Nasa Quirino Labor Hospital na rin pa rin ang biktimang si Dionisio Pacaol Jr. alias Jonel, 32 anyos ng Stanford Street, Cubao. 2 bala ho ng baril ang bumaon sa katawan at yung isa sa ulo. Sumuko na sa CIDG ang itinuturing suspect na si SPO2 Joel Rafael. Blanco pa rin ang mga pulis sa motibo ng pamamaril ng suspect. Binawian na ng buhay isa sa 12 nasugatan sa tumaob na jeep sa barangay Buang, Pandan, Antique. Dead on arrival sa Pandan District Hospital ang biktima si Regine Daroy, 37 anyos. Habang patuloy pang inoobserbahan iba, nabatid na nagtamo na malubhang sugat sa ulo si Daroy na nag-isa rin kanyang kamatayan. Natili namang kritikal isa sa mga nasugatan. Napagalaman papunta sana sa isang piyesta sa may Sebaste, Antique ang mga biktima na maganap po ang aksidente. Sa report, bigla manong nagpreno ang driver na si Arnaldo Daroy pagsapit nito sa kurbadang kalsada kaya't biglang sumerko at tumaob ang sasakyan. Grupo ng magsasaka kinundena ang pambubugbog ng mga militanteng grupo sa isang police official. May report si Silvestre Labay. Silvestre, iradyo mo! Maring kinundinaan ang mga litimong magsasakaan ang niyog sa bansa ang marahas na pambubugbog ng mga militanteng grupo na sumugod sa National Anti-Poverty Commission Office sa Department of Agriculture Building sa lungsod ng Quezon City, Kamakailan. Ayon kay Nanay Trening Domingo ng NAPSI Farmers Council, hindi nila kasamahang magnininyog ang mararahas na grupong sumugod na nagdulot ng matinding tensyon na ikinasugat ng 3 katao kabilang na ang mataas na opisyal ng Quezon City Police District. Manny Nestor Diego, miyembro din ng naturang grupo na iginagalang nila ang hinaing ng mga nagrarally sa tanggapan ng NAPSI. Subalit hindi sila sang-ayon sa ginawang hakbang na mga ito na bukod sa nasaktan ay nakasira pa sa pag-ari ng gobyerno. Ipinaliwanag ni Domingo na gagamit na sa sariling interes politikal ng Anak Pawis Party List at ang militanteng kilusang magbubukid ng Pilipinas ang isyo na bukod sa hindi naman nila kasamahan ay hindi rin anya totoong layunin para sa kapakanan ng maraming magsasaka ng anyog ang kanilang ipinaglalaban. Kasama mo sa Quezon City para sa DCXL 558. Ako si Silvestre Labay, Tatak, RMN. Sunset Provision isinulong sa Senado. Kasama natin sa balita may report si Grace Mariano. Grace, radyo mo. Kasunod ng panukalang moratorium sa pagtatatag ng mga oversight committee, si Senate President Juan Ponce Enrile nalagyan ng sunset provision ang pagbuo ng mga naturang komite. Sa legal definition ng sunset provision ay ang pagtatakda ng timetable o panahon kung hanggang kailan na lamang maaaring umiral ang isang batas. Sa pagkakaalala ni Enrile kasi, nagsimula ang pagtatatag ng mga oversight committee nang magkaroon ang Pilipinas at US ng Visiting Forces Agreement at ng pagtibay ng Electric Power Industry Reform Act. Trabaho ng mga oversight committee na bantayan ang implementasyon ng mga kasunduan at mga batas na ayon po kay Enrile ay responsibilidad ng ehekutibo at maging ng mga regular committee dahil may power to investigate ang mga ito. Nangangamba si Enrile na darating ang panahon na maging ang implementasyon ng Conditional Cash Transfer Program ng DSWD ay magkaroon na rin ng oversight committee sa Senado. Sa pagtaya ni Enrile, ang budget ng 35 oversight committee sa Senado lang yan ay umaabot sa 560 million pesos bawat taon. Kasama mo sa Senado para sa DCXL 558, Grace Mariano, Tatak, RMN. O ito Ruel Viloria. Merong mister pinatay ni Mrs. Masaklap to. Para doon sa mga may atraso, ano? Alamin natin, ito po ay nangyari sa Negros. Live. Hindi naman live. Okay. Kasama natin, may report si Agnes Apostol ng RMN Bacolod. Agnes, iradyo mo.
Mister, pinatay ni Mrs. Itinuturing na isa na namang kaso ng crime of passion ang naganap matapos pinagsasaksak ng isang ginang ang kanyang mister nang ito ay caught in the act na nakikipagtalik sa isang babae gabi noong Biyernes sa La Carlota City, Negros Occidental. Ang biktima ay nakilala lamang na si alias Roberto Jr., 40 years old, driver ng truck ng tubo, at ang suspect naman ay si Marites ng Central Tabao, bayan ng Valladolid. Ayon sa investigasyon ng La Carlota City PNP, matagal nang nagdududa ang misis na may kalaguyo ang mister kung kaya't noong nagkaraang Biyernes sinundan nito ang biktima nang nagpaalam na papasok na sa trabaho. Naaktuhan ng misis si mister na hubot-hubad kasama ang pinaniniwalaang kalaguyo nito sa loob mismo ng truck na nakapark sa pinagtatrabaho ang Sugar Central. Posible ayon sa pulis na nandilim ang paningin ng babae at pinagsasaksak nito ang mister ng maraming beses sa iba't ibang bahagi ng katawan kung kaya't ito ay kaagad na namatay. Dali-dali namang tumakas ang kalaguyo sa takot na siya ang isusunod ni misis. Matapos ang krimen, kaagad na sumuko sa pulis si misis, bitbit nito ang patalim na ginamit sa pagsaksak sa mister at nasa state of shock sa ngayon na nagka-retain sa PNP station. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Agnes Apostol, Tatak, RMN. Yun ang tiyatawag na crime of no passion. Yung mga kakanta ho sa kanilang mga misis ngayong Valentine's Day ng kantang ito, ito, yung sa Journey. Siguraduhin yung faithful kayo, ha? Okay? Kayo pahuli. DZXL Bulat Palaro. Be good boys. Ito na, ikaw na. Wala sa akin yung sports eh. Wala ba? Andito pala. Oo. Sabi ko na sa'yo, Pinagpalit tayo. Ito na. Isa pa. Kasama mo Lunes na Lunes eh. Isa pang intro. Ha? Isa pang intro. Isa pa. One more, ha? DZXL Bulat Palaro. Ito pa. Sa boxing, sasabak na ulit. Yan. Sa lona ang controversial na boksingero na si Timothy Bradley. Laban po naman sa Russian boxer na si Ruslan Probutnikov sa March 16 sa Home Depot Center, Carlson City, California. Ayon silang sports analyst, kabang-abang ang magaganap na laban ni na Bradley at nitong Russian boxer dahil pareho daw pong magaling ang dalawa. Si Probudnikov ay may isang talo pa lamang, habang 22 laban naman ang napanalo niya. Sa ngayon po'y patuloy pa rin ang pag-ensayo nito sa tulong na rin. Sino pa nga ba? Ni Coach Freddie Roach. Freddy, morning, ha? Pag ako'y sumayaw na, Dali lang. ako'y may nakita. DZXL Showbiz Balita. Hi, everybody and every way. Hello. Andiyan ka pala. Thank you, morning. Ayan, meron akong kanta kaninang inihanda. Yan. Okay. Kumusta na? Lunes na naman. Yung mga tinatamad na naman. Ingat sa biyahe, ingat sa pagsakay, ingat sa mga magnanakaw, ingat sa mga riding in tandem. Hindi daw halata sa I am lollipop. Hindi halata sa beauty ni Maria Rivera na may iniindaho siyang sakit. Sakit? Oh. Sakit Ako rin minsan nagkakasakit rin. May epekto kasi yung pag sobra kang maganda. Oo. Minsan parang feeling mo na wala ng privacy. Oo, mahirap yun. Nakakasakit yun ng ulo. Saka naabuso na rin yung katawan, di ba? Talaga lang. Pag sobrang ganda. Pag maraming lumilingon, tumitingin sa'yo, parang kang natutunaw. Naku sus. pahinga. Ay, Tama, parang Loli. hindi ka, it's kwan eh. Anyway, nabatid kasi na kapag nagsisige-sige pa rin si Yan sa pagtatrabaho at pagligo kahit puyat, ay malamang na mapasama ho ang lagay niya. Nitong nakalipas na mga araw kasi hindi pinapansin ni Maria ng pananakit ng kanyang ulo, pero nang biglang sumakit at kumirot ho yung leeg nito, saka lamang ho siya natauhan. Siya ng mga doktor ni Yan need niyang mag-bed rest. Gusto mo siyang samahan? Sama, di mag-bed rest. Kaya na lang bahala si Ding Dong. Oh. Busy rin daw. Busy rin. At gumamit pa ng neck brace. But since malakas pa rin at maliksi ang kanyang pangangatawan, tumagal lang ng 3 araw yung brace sa kanyang neck.
Makikibanding muna si Yan sa kanyang pamilya bilang bahagi na rin ng kanyang pagpapahinga. I will do that also. Hi, Marian. Okay. Hirap. I feel you because we look beautiful. I am a lolly. It's gonna be PB shortly. Bye. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghima. Parang halatang si Loli pagod na rin, ha? Parang kailangan mo nilang bed rest, ha, Loli, ha? Sa tayo naman, Nino. Ano? Sino naman ko comfort sa kanya? Lapit ka na. Ang daming nagbo-volunteer dyan. Si Kwan. Kuya Weng. Si Derek Ramsey, nagbo-volunteer. Diba? Nagdadala nga ng donut, eh. Okay. Para naman po sa panghimagas. Sa India, umay na ba kayong malate sa trabaho o sa school? Umay na, yung iba. Yung umay na, para bang... Sawang-sawa ng malate sa trabaho o sa school. Ito ang bagay sa inyo. Ang alarm clock na hindi lang gigising sa inaantok nyong diwa, kundi sa buo nyong katawan. Ganon? Oo, napilitan ang engineering student na si Sankalp Sinha na gumawa ng isang alarm clock na bukod sa sirena ng bumbero ang ingay ng alarm, ay makokuryente rin ang sino mga magtangkang magpatay ng alarm nito. So makukuryente ka pag pinindot mo to. Grabe naman. Inimbento ito ni Sinha dahil paulit-ulit na lang siyang nalilate sa kanyang mga klase. Siya pala. Nakaisip niya. Buti na lang. Kung saan umabot pa siya sa puntong muntik na itong mag-kick out sa kanilang universidad. Paliwanag pa ni Sinha, nagigising naman siya sa tunog ng kanyang alarm clock, pero kapag napatay na niya ang alarm clock ay hindi na siya makatanggi sa pang-aakit ng kanyang kama. Yan, nakuryente na siya. Oo, inaakit siya nung kama niya. Matindi pala ang temptation ng kama sa kanya. Baka tulog mantika kasi. Akita, malalim managalog tong... Si Ate May. Magaling managalog si PB, Sa ngayon ay mabenta na ang alarm clock ni Sinha na nagkakahalaga ng $100. Mahal naman. So para sa mga gustong magising ang diwa nila. $100 at sa 5,000? Holos. At yan pang balitang panghimagas. Ayos na ako sa palanggana. Paano ka nagigising sa palanggana? Yung nanay mo papasok sa kwarto. Pwede na. Wala pang gastos yun. Siguro ganun ka lumaki. Sige. At yan po ang imagas. Gan DCXL Sin Won Chong Sin Washer Phoebe Tatak Armen. At kasama niyo po sa DCXL News Center. Ako po si Phoebe Tatak Armen. Okay na yun. Mamaya, umanda tayong tanghali. May bagong baon yan. Anong alarm clock na mga inchik? Wala namang Wala kayong alarm specific. clock? Nagigising lang kayo bigla-bigla? Ikaw, anong oras ka nagigising? 5:30. Wala kang alarm? Meron. Ano? Yung sa ano? Cellphone? May nangaakit kang bed? Oo, unan. Sige na. Thank you. Bye-bye. DZXL Ulat Trapiko. Rambo is overtime. Thank you. Bye. Ikaw na bye. Nawala nga, overtime. Nagtampo na. Hindi na ba na? Wala na. Wala na. Mamaya, traffic. Mamaya, abangan nyo si Rambo sa susunod na palabas. Nag-broadcast din naman tayo. Internet, oo. Live tayo. Ang report niya for traffic. Okay, diretso mga laglalagablab na mga balitang Tatak Armen. Kayo ba'y gising na? Monday morning ngayon, dapat lang. Inyong napakinggan yan dito lamang sa DZXL 558. February 4, 2013, mga kasama. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo, LDO's Primo Hermano Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay ang si Buddy Obera. Kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablang na mga balita. Sumainyo ang 15 minutong kalipunan.